Hello mga tol, mga chong, mga chang, at nagbabalik tayo dito ulit sa ating channel, ang Agent Expose, na maraming i-expose ng mga bagay-bagay, mga misteryo, mga kaalaman at mga misteryo dito sa mundo. At ngayon ang ating featured channel mga tol ay walang iba kundi si Kiyen Thoughts, at ang kanyang title dito ay yung NASA, NASA, no, na nag-warning tungkol sa katapusan daw ng internet. Imagine mga tol, medyo talagang interesting itong topic na to. At syempre huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe kay Kiyen Thoughts. Ilalagay ko sa description box sa baba yung link ng kanyang channel. And sana mga tol ay mag-subscribe din po kayo dito syempre sa ating channel ng Agent Expose. At huwag po natin kalimutan na suportahan yung ating mga YouTube content creator na mga Pinoy content creator mga tol. And syempre mga tol, ililink ko din dyan sa may baba yung ating product dyan sa ating Lazada at Shopee, no? Para po ma-improve natin yung ating mga gamit dito, para po mas mapaganda natin yung ating paggawa ng mga content mga idol. So siguro wag na natin patagalin at umpisa na natin to. Ano ba itong sinasabi ni Kiyen Thoughts sa kanyang channel na katapusan daw ng internet? Okay, let's go! Paano kung mawalan ng internet sa buong mundo? Paano kung maganap ang tinatawag na internet apocalypse? Oh no! Alam nyo ba na nagbigay ng warning ang NASA tungkol sa posibleng pagkakaroon ng internet apocalypse sa buong mundo na maaaring tumagal ng maraming buwan o maaaring umabot pa nga daw ng taon? Meaning to say, walang internet, walang wifi, walang data connection sa buong mundo. Pause muna natin mga tol. So, imagine no, yun nga lang mawalan ka ng internet ng isang oras, no, ng 3 oras o isang araw, no. Parang nanggagalaiti na tayo, especially mga, syempre lalo na kung ikaw online business seller, no. Online tulad yan tayo, mga tol, meron tayong Lazada tsaka TikTok. Apektado tayo nito. What more kung isang buwan o isang taon, gaya yung sinasabi dito ni Kiyen Thoughts sa kanyang channel, na sa kanyang video, na posible na umabot ng buwan at taon, no? Sige, tuloy natin mga tol. Oh God! No, God, please, No. Sinasabing may posibilidad na magaganap nga daw ito sa susunod na 10 taon dahil sa isang solar storm na maaaring manggaling sa ating araw. Ang tanong, ano nga ba ang talagang mangyayari sa mundo kung tuluyang mawawala ang internet connection? Ayun, ang ganda ng tanong dito. Ano nga ba talaga mangyayari kapag tuluyan na walang internet connection? Ano yung mga posibleng mangyari at gaano kalaki yung damage kapag tayo ay nawalan ng internet? Tuloy natin. Connection. Gaano kaya ito kaseryoso at ano ang magiging epekto nito sa atin? Kamusta mga boss? This is Roy Zen. Welcome back sa ating channel. Sa video na ito ay aalamin natin kung gaano kalaki ang magiging impact kung sakaling tuluyang mag-shutdown ng internet sa ating planeta. Dito yan sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. I-like mo na rin ang video na ito bilang suporta at mag-subscribe ka na rin. Ayun guys, huwag nyo kakalimutan, mag-subscribe kayo kay Kiyen Thoughts, no? Kung gusto nyo panoorin yung video niya ng diretso, nang walang commentary, nandyan sa may description box sa baba yung kanyang link ng kanyang video dyan mga idol. At syempre, kung gusto nyo naman ng ganito na may commentary, tuloy natin to, tapusin natin hanggang dulo mga tol. Samahan nyo ako, okay? Let's go! Para lagi kang updated sa mga susunod na video ng Kiyen Thoughts. Paano kung pagising mo isang umaga ay walang internet connection? Di ba parang nakaka-stress, lalo na sa panahon ngayon na halos lahat ng mga bagay ay connected na sa teknolohiya na ito. Offline ang mga ATM machines, kaya naman hindi ka makapag-withdraw ng pera. Hindi makapagtrabaho ang mga taong nakadepende sa internet. Hindi mo magamit ang credit card mo. Hindi rin gumagana ang GCash. Paano kung wala kang dalang pera? Tapos nakagat mo na yung hotdog sa 7-Eleven. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Masabi ko lang dito kay kay Kiyen Thoughts, no,
Buti na lang no, may pambalanse siya no. Actually kasi dahil napakaseryoso ng topic na to, nagawa pa rin niya na at least no, pag-aangin yung pakiramdam nating mga nanonood at mga nagre-react dito sa video na to. Nasampulan pa tayo ng mga memes no. Ayan, so matindi nga talaga pagka anong mangyari pag wala tayong internet at napaka-dependent na natin sa technology o sa internet. Na para bang hindi na tayo halos mabuhay. Kaya nung sabi ni Elon Musk na tayo daw half cyborg na, no? Na hindi na tayo pwede mabuhay na wala yung mga cellphone natin, hindi tayo pwede mabuhay na malayo yung mga laptop natin at syempre yung internet nga. Tuloy natin. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga problemang pwede nating maranasan kung tuluyang magka-crash o mag-shutdown ng internet. Malamang, maraming mga gamers ang Ay, bad iinit trip ng talaga yung mga ulo gamers. dahil hindi makakapaglaro ng paborito nilang mga online games. Kung napapanood mo ang video na ito, well, that's good news dahil ibig sabihin ay may Yes. internet pa. Gago. Pero paano kung maganap ang isang hindi inaasahang pangyayari na tuluyang wawasak sa online world? Di, wala ka nang mapapanood ng mga away ng mga vloggers. Wala na yung Wala na yung motivational motivational rise. rise. Wala na ang mga video na katulad nito na mapapanood mo sa YouTube. Maaring marami ang mga tao na magsasabing okay lamang naman yun dahil kahit papano ay magkakaroon tayo ng mas maraming panahon sa real world. Oo nga naman, at karamihan nga kasi ngayon ay sobrang dependent na sa internet. Mas maraming oras na tayo sa ating pamilya, sa mga Na-post mo natin ito. So, siguro, sa tingin ko lang naman, ito yung sa aking, sa opinion lang naman. Marami ang mga maapektuhan nito, especially yung generation ngayon, itong mga younger generation. Kasi sila yung inabutan na pagkapanganak nila, available na kagad yung mga ganitong klase ng cellphone, ganitong klase ng technology, na merong internet, merong 4G, may 5G, available kaagad sa kanila. Ako, tulad ko, batang 90s ako mga tol. So, inabot ko pa yung transition, no? Yung transition na nung una, naglalaro lang sa labas yung mga bata, and then, paunti-unti, nagta-transition papunta sa Web 1 hanggang sa Web 2. Ngayon nga, sabi nga, papunta na tayo sa Web 3, no? So, siguro may mga maapektuhan dito, mostly, mga younger generation, yung mga batang 90s, 80s, 70s, medyo sanay-sanay pa yan, no? Pero siguro makapag-adjust din naman, pero mahihirapan. Actually, lahat naman siguro mahihirapan. Tuloy natin. gathering. Siguro wala ka nang makikita na nakatutok sa cellphone imbis na nakikipagkwentuhan. Siguro iniisip ng marami sa atin na imposible mangyari ang ganito dahil alam naman natin na matitibay ang pagkakagawa sa mga materyales at sa mga linya o cable ng internet sa ilalim ng ating karagatan. Subalit, ang electronic system nito ay hindi pala ligtas sa panganib na maaaring idulot ng radiation mula sa isang malakas na solar storm. Solar storm? Kung magaganap ito sa hinaharap, kakailanganin ng malawakang repairs ng mga cable na ito at talaga namang makangailangan naman ng napakalaking pondo yan. Hindi lamang yon, dahil sa lawak ng mga damages nito, maaaring matagalan ang pagsasaayos nito ng maraming buwan o maaaring taon pangangitagal nito. Hindi lang yan alam nyo ba na ayon sa report, ang malawakang pagkawala ng internet noong 2022 ay nakaapekto sa world economy at umabot pa nga sa 24.67 billion US dollars per day ang nalulugi sa kanila. Laki, no? Grabe. Kung magkakaroon ng malawakang internet apocalypse, maaaring lumuhod ng tuluyan ang ekonomiya ng bawat bansa, lalo na kung Ito, siya sabi ni Kian Tots na malulugi talagang ekonomiya kasi guys, kung especially ang mga small business owner, ang mga e-commerce o online business, small and big companies ay nasa online na din. Wala na halos, bihira na rin, no? Halos marami na rin talaga mga tao ang naka-engage sa online business. So, kapag nangyari to, mag-shutdown lahat ng business, no? And then, ano mangyayari sa stocks? Babagsak lahat, as in most probably zero. Magpo-pull out lahat ng ng tao ng mga stocks nila. Siyempre sino pa naman lalo na kung walang kasigurudan kung kailan babalik, 'di ba?
So matindi to. So una siguro sa mga unang oras, unang araw, kapaan pa to kung pull out sila o hindi, kung babalik o hindi. Pero kung global talaga yung internet connection na mawawala, syempre matatakot ka. Malamang baka mag-pull out ka nga ng stocks mo kung meron ka mga share, kung shareholder ka dyan, no? So, tuloy natin. Ay magiging pangmatagalan. Sinasabi nga ng eksperto na ang tanong dito ay hindi kung paano kung ganito ang mangyari, kundi ang tanong ay kung kailan ito mangyayari. Hindi tanong kung paano no? Kundi kailan. Ibig sabihin mga tol, ini-expect nga talaga na mangyayari. So parang inisip ko rin, no? Walang bakit hindi natin naisip na one day pa pwede nga palang mawangyari na mawala ang internet, no? Siyempre kumbaga sa mundo wala namang forever, di ba? So parang siguro sa sobrang busy natin, hindi natin iniisip yun, no? Na anytime pwedeng mawala yung internet. Tayo pa naman engage sa Facebook, TikTok, YouTube, di ba? So hindi natin naisip na posible, no? What if nga no mawala? Lalo na yung mga data natin, mga tol, sa Google, lahat, email, records, pictures, no? Hindi na tayo gumagawa ng mga physical album ang pictures natin online na din Okay tol, sige tuloy natin. Nangyayari. Sa pagpasok nga daw ng araw sa kanyang 25th solar cycle na sinimulang i-monitor ng mga eksperto noong pang 1755, maaaring pumasok ito sa period ng magnetic activity. Sinasabi ng mga experts na hindi naman ito magkakaroon ng direktang impact sa ating planeta, pero maaari ditong masira ang mga satellites at makakasira rin ito sa mga electrical at communication system ng ating mundo. Maaari ding magkaroon ng malawakang electromagnetic pulse o tinatawag na EMP dahil sa mga solar flares at solar storms na ito na posibleng sumira sa lahat ng mga electronic device sa ating mundo. On a larger scale, kung magaganap ito ay para tayong babalik sa sinuunang panahon. Marami na nga mga pangyayari sa ating kasaysayan kung saan nagganap at nakaapekto ang solar flare sa ating planeta. Tulad na lamang noong 1859, naganap ang tinatawag na Carrington event. Ito ang pinakamalakas na nai-record na solar storm na nagkaroon ng direktang impact sa mga telegraph sa buong mundo. Kung naganap ito sa modernong panahon, sigurado magdudulot ito ng tinatawag na internet apocalypse at magpapabagsak sa napakaraming mga negosyo sa buong mundo. Isang solar storm pa ang naganap noong August 1972 kung saan naapektuhan ito ang naval mines sa coast of Vietnam. Noong March 1989, isang powerful solar flare ang nakapasok sa ating atmosphere at tumama ito sa Quebec sa Canada. Nagdulot ito ng pagkasira ng power grid o power supply ng buong syudad na nakaapekto sa halos 9 na milyong residente nito sa loob ng 9 na oras. Isa pang solar storm ang naganap noong sumunod na taon na nagpatigil naman sa Toronto Stock Exchange sa loob ng 3 oras. Kung sakaling mawawala ang internet, siguro sa unang minuto ay mapapansin na mga tao ay kalmado lamang pero nakaabang kung kailan dito mga tol. So iniisip ko lang itong tinatawag nila mga solar flare, mga binanggit nila na mga dates parang 1989, yung mga solar flare na naganap sa iba't ibang lugar, iba't ibang panahon, iba't ibang taon. Ang kakaiba lang parang tingin nyo, parang minsan kasi pag sinabi ng NASA, yun na yung pinaniniwalaan natin. Hindi na natin siya masyadong kine-question. Kung ano na yung sinabi nila na dahil sa solar flare kaya nawala ang ganito, nagkaroon ng EMP, nagkaroon ng electromagnetic pulse sa ganito, kaya nawala ang stock exchange, kaya nasira yung mga communication line dahil sa EMP. Wala na, hindi na tayo magtatanong, hindi na natin iisipin kasi wala naman tayong kakayahan na questionin sila. Una-una, hindi naman tayo mga scientist. O wala tayo, hindi tayo taga-NASA para tanungin ito. So ibig sabihin, parang kung ano yung sabihin ng NASA, yun na yun. Sa tingin nyo mga tol, parang something na parang pwede nilang kontrolin ang mundo kung anong gusto nila sabihin pag na may darating na kometa o ano man.
Yun na yung paniniwalaan natin. Pag sinabi na nagawa na nila ng paraan at natunaw na nila, hindi na rin natin question, di ba? So sige, tuloy natin to. Tuloy natin. babalik ang connection. Bilang mga netizens, habang tumatagal na walang internet, siguro iinit na ang ulo ng marami sa atin. Ang mga malalaking kumpanya naman na nakadepende sa internet katulad ng Lazada, Shopee, Ayan na, Lazada, Grab Shopee. at iba pa dito sa Pilipinas ay apektado rin dahil wala nga silang booking, so walang benta at apektado ang mga riders na umaasa sa mga booking para sa kanilang delivery. Sa paglipas pa ng ilang minuto, siguro maya't maya na ang pag-reboot natin sa ating mga modem. Marami na nagsiswitch on and off ng kanilang airplane mode para i-check kung ayos na ba ang connection, pero wala pa ding nangyayari. Maya't maya ang pag-check siguro natin sa Facebook, pero makikita natin ang error message na no internet connection. Sa paglipas pa nga ng ilang mga oras ay siguradong umuusok na ang ulo ng marami. Susubukan mo ngayong tumawag sa mga tropa mo o sa mga katrabaho Pero mo, walang pero data. hindi ka rin makakatawag dahil hindi nga maayos ang connection. Dahil karamihan ngayon ng mga network provider ay nakadepende na rin sa internet. Gusto mong mag-run sa Facebook pero paano ka magpo-post? Wala nga connection. Siguradong marami mga cellphone ang ibinabato na dahil sa galit. Kawawa naman yung mga keyboard na talagang hinahampas dahil sa frustration. Nagtataka ang marami siguro ngayon dahil ano nga ba ang nangyayari? Bakit walang internet? Sa susunod nga ng mga oras na wala pa ring internet, eto na, naaalarma na ang military at ang buong kapulungan ng ating gobyerno at umahanap na nga ng solusyon kung paano nga ba ibabalik ang internet. Maraming mga empleyado lalo na sa internet-dependent companies tulad ng BPO ang maaaring pauwi ng maaga lalo na kung hindi talaga maaayos ang internet. Maraming mga tao ang walang hawak na kasiguro at hindi rin makapag-withdraw. Hindi magamit ang mga online banking, walang GCash. Ang masaklap pa nito, wala kang pambili man lang ng pagkain dahil kahit may pera ka ay hindi mo nga ito magamit dahil ito ay naipit na sa iyong online banking. Sa mga susunod na oras na wala pa ring internet, maraming mga negosyo na ang nalulugi na dahil nga hindi sila makapag-operate. Tapos pa natin mga tol. So ito napakatindi talaga ng mangyayari kapag wala ng internet. Ito na yung mga mangyayari. Marami ang mawawala ng trabaho kung magpapatuloy ng ilang linggo, ilang buwan, ilang taon. Kung sakasakali, kahit nga wala pang taon, isang buwan lang, 2 linggo lang, 3 linggo, 2 buwan na walang internet, bagsak ang negosyo. No? Marami maapektuhan. At yung mga may pera sa bangko, hindi nyo kagad basta-basta mawi-withdraw yan kahit na kayo ay walang online banking, wala rin mawi-withdraw sa mga ATM for emergency. Hindi ko lang alam kung mawi-withdraw yung kung pupunta ka ng physical sa may bangko, pero tingin ko baka i-hold muna nila to, no? Hindi nila basta kasi mga record din nila, di ba? So marami maapektuhan mga tol. Matindi to kapag itong nangyaring internet apocalypse na to. Sige, tuloy natin. Pera ang nawawala sa kanila. Kung ikaw naman ay investor o nagmamine ng cryptocurrency o di kaya naman ay stock market trader, sigurado pinagpapawisan ka na ng malamig dahil alam mong malaking pera na ang maaaring mawala sa'yo sa mga susunod na oras na hindi pa rin bumabalik ang internet. Babagsak ang stock market, babagsak ang Bitcoin at iba pang mga valuable online currency dahil mga tol, comment nyo nga dyan sa baba kung meron kayong mga crypto. Meron akong mga crypto meron akong 4 na hino-hold, no? Meron akong 4 na hino-hold. So share nyo naman, baka meron kayo dyan. Tuloy natin. Igil ang buong operations nito. Sa ilang araw pa nga lamang namula ang internet, kaagad na malulugi ang mga malalaking kumpanya na nakadepende dito katulad ng Google, Amazon, Facebook at iba pa. Ang combined revenue ng mga kumpanyang ito ay umabot ng $440 billion. Marami sa mga empleyado sa buong mundo ang mawawalan talaga ng trabaho. Sa paglipas ng mga linggo na wala pa ring internet ay magkakaroon ng malawakang blackout. Walang supply ng kuryente sapagkat ang mga power grid sa ating panahon ay nakadepende na rin sa internet. Marami mga ospital, transportation company at iba pa mga industriya ang talaga namang babagsak. Sa loob lamang ng isang buwan ay magkakaroon ng global crisis, anarchy, at talagang magko-collapse na ang ekonomiya ng ating mundo at siguradong babalik na nga tayo sa sinuunang teknolohiya noon. Hindi ito magiging madali kaya naman tataas ang crime rates.
Maraming taong nagugutom ang magnanakaw, magkakaroon ng looting para lamang sila ay makakain. Maraming tao ang magpapanik hanggang sa magkaroon na nga ng instability sa kalsada dahil sa dami ng gulo. Dito na papasok ang militar, magkakaroon ng martial law. Susubukan itong pakalmahin ng mga tao pero maging ang Ito yung sinasabi niya parang ito na yung mga magiging aftermath, no, ng pag nawala yung internet. Ito na yung mga epekto. Ito na yung mga matitinding mga epekto pa pinapakita niya na ito talaga yung mangyayari kapag nawala yung internet. So napakalaking bagay ng internet ngayon na kapag nangyari to dapat maging handa ang bawat bansa, no? Kasi magkakaroon nga talaga ng chaos. Mahirap pag walang internet, no? Maraming mawawalan ng trabaho, magugutom, pag nagutom ang mga tao, magnanakaw ang mga yan, no? At baka mamaya sobrang dami nila hindi na kayang kontrolin ng mga militar at ng mga kapulisan. Kaya tuloy natin. Gobyerno ay siguradong mahihirapan kung sakaling mangyari ang ganitong senaryo. Siyempre, round the clock ang pagtatrabaho ng ating mga eksperto para maiwasan ang mga ganitong catastrophic event. Naglunsad ang NASA ng isang mission gamit ang Parker Solar Probe o PSP kung saan ipinadala nila patungo sa direksyon ng araw. Gamit ang PSP, nalalaman ng mga eksperto at ng mga scientists ng NASA ang mga senyales at kung gaano kalakas ang mga solar wind at mga solar storm na inilalabas ng ating araw. Nalalaman din nila kung anong mga posibleng impact nito sa ating planeta. Dito ay gagawa na sila ng mga posibleng solusyon upang makontra ang epekto nito o di kaya naman ay ma-prepare nila ang mas matibay na materyales para sa ating mga satellites. Sa tulong ng PSP, napipredict ng ating mga eksperto ang mga paparating na threat sa atin at sa patuloy na pag-aaral nga ay maaaring ma-prevent nila ang tinaguriang internet apocalypse. Paano nga kaya kung tuluyang mawala ang internet, mga boss? Kaya ba nating makasurvive given na nasanay na tayo sa convenience na ibinibigay nito sa atin? Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta. Yun. So mga tol, siguro dito natin tatapusin to. At yung sinasabi nga ni Kian Tots, no, na huwag kayong makalimot na mag-subscribe sa kanya. Nandiyan sa may description box sa baba yung kanyang link ng video na to at ng channel niya. At syempre huwag nyo rin kalimutan yung ating channel Agent Expose. So mga tol, comment nyo dyan sa baba. Sa tingin nyo, mangyayari ba to o hindi? At meron akong tanong sa inyo, bigla lang pumasok sa isip ko. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi ng tinuro sa school, pakicorrect ako mga tol, hindi ako magaling, no? Sinabi sa school na para magkaroon ng apoy, kailangan merong presence ng air. So, subukan ninyo yung kandila, no? Yung mga maliit na kandila. Sindihan ninyo, tapos tabunan nyo ng baso, mamamatay yung apoy ng kandila. Kasi walang walang air, walang hangin sa loob, no? So iniisip ko lang yung araw, no? Alam ko dineclare ng NASA na ang space ay walang hangin. Kung walang hangin sa space o sa universe outside the earth, kung walang hangin diyan, 'di ba? Ang hangin may composition niya ang hangin ay vapor din yan, mga tol. Meron niyang composition yan, isa tubig, no? Kung ang araw ay bolang apoy na napakalaki, at kung walang hangin sa space, bakit umaapoy ang araw? Na gets nyo ba yung ibig sabihin? So mga tol, comment nyo dyan sa baba, no? Kasi kailangan magkaroon din tayo ng mas malalim na pag-iimbestiga tungkol dito. So huwag kayong makakalimot, no? Sa susunod na video natin, dito na ito tatapusin. Paalam sa inyo mga tol. God bless you. Ingat kayo. Ciao.